Olivia's POV. Lihim na napakuyom ang aking mga kamao na makita ko kung sino babaeng nagsalita. Ito ay walang iba, kundi ang babaeng kausap ni Gabriel kahapon. Chloe? Paano ka nabuhay? Naguguluhan ding tanong ni Edsel sa babae, pagkatapos isumuyap sa nakatatandang kapatid. Nakangiting naglakad si Chloe palapit kay Gabriel at parang tuko na kumapit sa braso ng binata. Napatingin naman sa akin si Gabriel, ngunit pabilis kong iniiwas ang aking paningin rito. Ayoko makita kung gaano ito kasaya ngayong nagbalik ng babaeng mahal nito. Mahabang kwento, Ivy, Edsel. Ang sabi ko na rin kahapon kay Gabriel, ang dahilan kung bakit buhay ako. Pero uulitin ko para sa inyo at paiikliin ko na lang. Sagot ni Chloe at nag-upisa magkwento kung paano ito nabuhay. Noong maaksidente kami ni Gabriel, ay hindi naman talaga ako pumanaw. Alam po kasi ako at sinabi ng mga doktor na hindi na ako makakalakad pang muli. Kaya nagpa-share si Daddy na itago na lang sa lahat ang totoo at isipin yung lahat na wala na ako dahil ayaw ni Daddy na kaawaan niyo ako. At isa pa, galit si Daddy kay Gabriel dahil sinisisi niya siya sa nangyari sa akin. Nagtungo kami sa ibang bansa para magpagamot. Ngunit lahat ng ospital na pinupuntahan namin ay iisa lang ang sinasabi. Wala na rin pag-asa na makalakad pa ako muli. Ngunit isang magaling na physical therapist na mula sa Europa ang hindi sinasadyang nakilala ni Daddy sa isang pagtitipon na kanyang dinaluhan. Ang magaling na physical therapist na yon ang nakapagpagaling sa akin. Nang gumaling ako, nakiusap ako kay Daddy na hayaan niya akong bumalik kay Gabriel para makabawi ako sa kasalanang nagawa ko sa kanya. Noong una ayaw ni Daddy, ngunit nagpumilit ako, kaya wala siyang nagawa kundi ang payagan na lang ako. Mahabang paliwanag ni Chloe. Hindi ko mapigilan ang mapa-ismid. Napakadetalyado ng kwento nito at parang hindi totoo. Ngunit alam ko na hindi yun mapapansin ng mga kaharap ng babae na lalo na si Gabriel. Baka nga kung saan mo lang pinulot yung kwento mo? Hindi ko mapigilang komento sa aking isip. Olivia, sita sa akin ni Gabriel sa seryosong anyo. What? Nagtataka kong tanong rito. Nagtataka rin ako kung bakit lahat sila'y nakatingin sa akin. Matalim ang tingin sa akin ni Sylvia at Gabriel habang nakasimangot naman sa akin si Chloe. Ang magkapatid namang sina Ivy at Edsel ay may itinatagong ngiti sa kanilang mga labi habang nakatingin sa akin. Bakit ba sila nakatingin sa akin? Nagtatakang tanong ko sa aking sarili. Hindi ko pinulot ng kinuwento ko, kundi purong katotohanan lang yun. Nakasimangot na sabi ni Chloe sa akin, pagkatapos ibigla na lang umimik ng napakataas sa akin 2 kilay. Halata namang nagdadrama lang to. Kung alam mo lang ang mga paghihirap na pinagdaanan ko, hindi mo masasabi sa akin ang bagay na yan. Umiiyak na sabi nito, pagkatapos ibiglang yumakap kay Gabriel. Kung ganoon ay narinig pala nila mga sinabi ko, kaya napatingin silang lahat sa akin. Akala ko sa isip ko lang nasabi yon, hindi pala. Para tuloy akong sasakupin ng mga tingin ni Gabriel. Nakita mo na? Kung gaano kasamang ugali ng bodyguard mo, Gabriel? Kung ako sa'yo, palitan mo na siya. Bibigyan kita ng bodyguard na mas magaling pa kaysa sa babaeng yan. Ani Sylvia, na matalim pa rin ang tingting pinupukol sa akin. Okay, aminado ako na masamang ugali ko, kaya masasamaan ko pang aking ugali. Nakataas ang kilay na sabi ko rito. Bakit ba gusto mong maalis ako bilang bodyguard ni Gabriel, Miss Briatore? Hindi kaya ikaw mastermind sa mga pagtatangka sa buhay ng pamangkin mo? At kaya gusto mo ako mapaalis para mas mapadaling pagpaslang mo sa kanya? Hindi ko napigilang tanong rito. Wala kasi ako maisip na dahilan kung bakit ang init ang dugo nito sa akin at gustong-gusto niya ako mawala sa paningin nito. How dare you to say that to me? Biglang nalisik ang mga matang sabi sa akin ni Sylvia. Akmang susugurin na niya ako, ngunit mabilis akong hinila ni Gabriel palapit sa kanya. Sumusobra ka na talaga, Olivia. Ang lakas ng loob mong pagbintangan ng isa sa miyembro ng aking pamilya.
na siyang mastermind sa nangyayaring pagtatangka sa buhay ko. Galit na sita sa akin ni Gabriel. Nang tingnan ko ang mukha nito, ay nakita ko magkahalong galit at pag-aalalang nakalarawan sa kanyang mukha. Galit na may intindihan ko dahil pinagbibintangan kong tiyahin ito. Ngunit pag-aalala, bakit naman to mag-aalala sa akin? Sinabi ko lang naman yon. Kung hindi, edi fine. Walang anumang sagot ko kay Gabriel matapos alisin ang mga kamay nito na mahigpit na nakahawak sa aking magkabilang braso. Kuya Gabriel naman, hindi mo naman kailangang saktan si Olivia dahil lang sa sinabi niyang yon. At kaya lang naman nasabi ang mga bagay na yon dahil sobrang naiinis na siya kay Tita Sylvia. Pagtatanggol sa akin ni Edsel na may bahagya pang inis sa tono ng boses. Tama si Kuya Edsel, Kuya Gabriel. Sang-ayon naman ni Ivy sa kapatid. Nananakit ka na ng babae, emosyonal at nananakit ka pa ng pisikal. At saka pag inalis mo sa Ate Olivia bilang bodyguard mo, ay natitiya kong paglalamayan ka agad bukas. Dugtong pa ni Ivy na may inis din ng boses. Ano bang pinakain sa inyo ni Olivia? At kahit anong gawin at sabihin ni kinakampihan nyo? Hindi napigil ang tanong ni Gabriel sa mga kapatid nito, pagkatapos itinapunan ako ng masamang tingin. Ikaw kuya, ano bang ginawa sa iyo ni Ate Olivia at pinaglalaruan mo siya? Umaakto ka may gusto ka sa kanya? Palagi mo siyang ginugulo at may pabigay-bigay ka pa sa kanya ng mga bulaklak at chocolate. Tapos dumating lang sa Ate Chloe, ay nag-iba ng trato mo sa kanya? Inirereto ko pa naman siya sa'yo. Masama ang tingin na tanong din na Ivy sa nakatatandang kapatid. Mabuti na lang at hindi nagpadala sa mga sinasabi ginagawa mo sa Ate Olivia. Hindi siya nahulog sa patibong mo. Bigla namang natahimik si Gabriel ng ilang saglit. Pagkatapos ay blankong ekspresyon na tinapunan ako ng suyap. Galit na muling kinausap nitong nakababatang kapatid. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Ivy. Mukhang masyado na kitang na-spoiled. Ang mabuti pa, sa bahay muna ng mga magulang natin ko manatili. Ayusin mo mga gamit mo at ipapahatid kita mamaya kay Edsel. Buo ang pasya na sabi ni Gabriel kay Ivy. Nakita ni Ivy na determinado ang kanyang kuya sa sinabi nito, kaya hindi na ito nakipagtalo pa. Nagmamaktol na tumalikod na pumasok na lamang to sa loob ng bahay para ayusin ang mga gamit nito. Paalisin mo rin ba ako sa bahay mo katulad ni Ivy? Masama ang loob na tanong naman ni Edsel rito. Mag-aaway-away ba kayo magkakapatid dahil lamang sa babaeng yan, Gabriel? Hindi nakatiis sa sabat ni Chloe na mas lalong tumalim ang tingin sa akin. Nakalarawan sa magandang mukha nito ang matinding selos na nararamdaman. Oo nga, Gabriel. Hindi kayo dapat nagkakasamaan ng loob dahil lamang sa babaeng yan. At kung may tao na nararapat umalis sa bahay nito, walang iba kundi sa Olivia na yan. Kaya palisin mo na siya sa bahay mo. Suhol naman ni Sylvia. Talagang hindi pa to sumusuko sa pag-asa mapapaalis din niya ako sa pamamahay ni Gabriel. Napabuntong hininga ako sa problema ng mga taong nasa harapan ko. Napailing na lang ako at walang paalam na tinalikuran ko sila. Ngunit ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko nang bigla kong tinawag ni Gabriel. Where are you going? Tanong niya sa akin sa seryosong tinig. Sa labas, kakausapin ko ang gwardiya sa bahay na to. At sesermonan dahil nagpapasok sila ng ibang tao sa loob ng bahay mo. Hindi nga nila kilala si Chloe pero pinapasok nila sa loob. Paano kung kaaway pa lang pinapasok nila at nagtagumpay sa paslangin ka? Ako naman na masisisi dahil sa pagpapabaya ko sa trabaho ko. Sagot ko kay Gabriel sa seryoso ring muka. Hindi ako ibang tao, Olivia. Ako ang girlfriend ni Gabriel. Galit na sabat naman ni Chloe na tila na insulto sa aking mga sinabi. Correction? Girlfriend ka niya nung nabubuhay ka pa. Pero pumanaw ka na, di ba? Kaya pumanaw na rin ang girlfriend niyang yon. Ang girlfriend niyang ipinagpalit siya sa ibang lalaki. Nakataas ang kilay na sagot ko kay Chloe. Walang hiya kang babae ka? Galit na sabi ni Chloe habang nanilisik ang mga mata.
Bago pa nito napigilan ni Gabriel, ay mabilis na tong nakalapit sa akin at bibigyan sana ako ng malakas sa sampal. Ngunit nakailag ako, kaya sa hangin lang tumama ang sampal nito. At dahil sa sobrang panggigigil niya sa akin, ay inubos niya yata ang lakas niya kaya tuloy nawalan siya ng balanse at natumba sa lupa. Ouch! Naniniwala na ako sa'yo na nalumpo ka nga at kagagaling mo lang sa sakit na yon. Wala pa kasing lakas ang mga tuhod mo. Nang iinis na sabi ko kay Chloe, pagkatapos ay mabilis ko na silang tinalikuran bago pa man ako sabay na masermonan ni Gabriel at Sylvia. Kaagad na ako nagtungo sa aking silid. Mas mabuting magtago na lang ako sa loob ng silid ko kaysa makita kong pagmumukha ng mga taong ayoko makita. Ngunit dahil trabaho ko na bantayan si Gabriel, ay maya't maya pa rin ako lumalabas para alamin kung nasaan to dahil baka takasan naman niya ako. Ngunit na mapag-alaman ko na nasa loob pala ng kanyang silid si Gabriel kasama si Chloe, ay hindi na ako nag-aksaya pang muling lumabas para tingnan kung safe ba to. And who knows kung anong ginagawa ng dalawa sa loob ng kwarto nito. Alangan namang nagtititigan lang ang dalawa. Pilit kong inignora ang sakit na gumuhit sa aking puso sa kaalamang ang dalawa lang ang magkasama sa loob ng kwarto nito. Itinatak ko sa aking isip na hindi nararapat sa akin si Gabriel. Hindi ito ang lalaking pinapangarap kong makasama habang buhay. Pasalamat nga ako dahil maaga kong natauhan bago pa tuluyang lumalim ang nararamdaman ko rito. To the point na mapapabayaan ko ng aking sarili, pati na rin ang aking trabaho dahil sa kanya. Maya-maya pa, ay tamang-tama na natapos ko nang isulat ang aking report sa aking laptop na maramdaman kong antok. Agad kong in-off ang laptop ko at itinabi kaagad at natulog na ako. Hindi ko alam kung gaano nakahabang na itulog ko, ngunit nagising ako na maramdaman ko na tila may humahagkan sa aking labi. Mainit at nagustuhan ko ang mga labi ng taong pangahas na tumuloy sa aking silid. Nang lumalalim ang ginagawa nito, ay doon na tuluyang nagising ang aking diwa. Agad kong iminulat ang aking mga mata, ngunit agad ko ring ipinikit dahil bigla na lang nagdilim ang aking paningin at hindi ko namalayan pa kung ano ang mga sumunod pang nangyari. Napabalikwas ako sa malakas na katok sa pintuan ng aking silid. Saglit kong inayos ang aking sarili bago tuluyang bumaba sa kama para pagbuksan ang taong kumakatok. Mukhang nakabusangot na si Ivy nang mabungaran ko sa labas ng pintuan. Oh, bakit? Bakit lukot ang mukha mo? Di magkukulang bang nakapasok sa bahay niyo? Saka akala ko ba inihatid ka na ni Edsel kagabi papunta sa bahay ng mga magulang niyo? Nagtataka kong tanong kay Ivy. Pumasok muna ang dalaga sa loob ng aking silid at naupo sa gilid ng kama bago sinagot ang tanong ko. Mamaya pa ako ihahatid ni Kuya sa bahay ni na Daddy. At tamang sinabi mo, Ate Olivia, may mangkukulam ngang nakapasok sa bahay. At hindi lang pala nakapasok, kundi dito raw muna pansamantalang mananatiling babaeng yun. Nakasimangot na sumbong ni Ivy. At kung hindi ako nagkakamali, si Chloe kinutukoy nitong mangkukulam na nakapasok at dito pa mananatili sa bahay ng kapatid nito. Ayaw mo ba nun? Magiging straight na ulit ang kapatid mo. Hindi na to magiging babaero dahil nagbalik na babaeng mahal nito. Hanay ako rito. Tila may munting karayom na tumutusok sa aking puso, ngunit agad ko ring isinantabi ang bagay na yon. Dati yun, Ate Olivia, nung hindi pa sinasaktan ni Chloe ang kuya ko. Pero ngayon, ayoko niya sa kanya. Lalo pat mukhang mas sumamang ugali niya ngayon kaysa noon. Nakasimangot pa ring sagot ni Ivy. Wala tayong magagawa, Ivy. Dahil mahal siya ng kuya mo. Sa kabahay niya to, kaya to ang masusunod. Si Gabriel ang magpapasya kung sino mananatili sa bahay nito. Pero kung ako masusunod, hindi ako papayag na dito manatiling babaeng yun. Lalo pa, at hindi ko naman alam ang background dito. Anong mali ko kung isa pala tong kalaban at ginagamit lang nitong pagiging ex-girlfriend nito kay Gabriel? I don't think so, Ate Olivia. Sa tingin ko,
Hindi na siya mahal ni kuya. Pero hindi ko alam kung bakit pinayagan pa rin yung babaeng yun na dito pansamantalang tumira. Bahagya kong itinayo si Ivy at nginitian. Hayaan mo ng kuya mo, Ivy. At saka hindi mo naman makikita mukha ni Chloe. Nasa bahay ka na ng mga magulang mo kung mananatili. Basta bantayan mo kuya ko, Ate Olivia. Masamang kutob ko sa babaeng yan. Warning sa akin ni Ivy. Oo naman. Akong bahala sa kuya mo. Nakangiting sagot ko rito para mabawasan ang pag-aalala nito. Tumango lamang si Ivy pagkatapos ay yumakap sa akin bago lumabas sa aking silid. Nang wala na si Ivy, ay nagtungo ako sa banyo at naligo. Day off ko ngayon, kaya uuwi muna ako sa bahay ko. Pagkatapos ko maligo, ay nagtoothbrush na rin ako. Habang nakaharap ako sa salamin, ay hindi sinasadyang napatingin ako sa aking labi. Sakalang pumasok sa isip kong nangyari kagabi. O totoo nga bang nangyari yon? Na may lalaking humalik sa aking labi? Mukhang panaginip lang yatang nangyari. Wala namang masakit sa aking katawan na indikasyon pinagsamantalahan ako. At saka, sino naman ang maglalakas ang loob na gawin ako ng masama sa bahay na to? Kaya sigurado ako na isang panaginip lang yon. Ipinilig ko ang aking muka para alisin ang bagay na yon. Bitbit ang aking black shoulder bag ay lumabas ako sa aking silid at bumaba na. Naabutan ko sa sala si Gabriel at Chloe na magkatabing nakaupo sa sofa habang nagkakape. Muli kong inignora ang kirot na nararamdaman ko. Hanggat kaya kong ignorahin ko ang pakiramdam na yon para hindi ako masaktan. Where are you going, Olivia? Tanong sa akin ni Gabriel na makita niya akong paalis sa mansyon. Sabado ngayon, Gabriel. Nakalimutan mo bang day off ka ngayon? Seryoso ang mukha na tanong ko rito. Biglang tumaas ang kilay ko nang biglang kumapit sa braso ni Gabriel si Chloe na para bang ipinapakita nito sa akin na ito ang may-ari kay Gabriel. Go ahead, Olivia. Mag-enjoy ka sa day off mo. Kausap sa akin ni Chloe. Ngunit hindi ko malang to tinapunan ng tingin. I'll go ahead. Paalam ko sa kanya. Naglakad ako palabas sa pintuan, ngunit bigla akong napaatras nang may nakalimutan pala akong sabihin sa binata. Nga pala, Gabriel, kung may lakad ka ngayon o bukas, magsama ka ng bodyguard mo. Pero kung gusto mong paglamayan agad, umalis ka mag-isa. At least, hindi ako masisisi kapag may masamang mangyari sa'yo dahil day off duty ko naman. Yun lang, aalis na ako. Bago pa makapagsalita si Gabriel, ay mabilis na ako naglakad palabas ng pintuan. Huwag ka magpapalitang balik dito, or else, sa bawat minuto na late ka, ay babawasan kong 100 ang sahod mo. Narinig kong sigaw ni Gabriel mula sa loob ng bahay. Peste ka? Mahinang bulong ko bago ipinagpatuloy ang aking paglalakad papunta sa kotse kong nakaparada sa loob ng garahe. Agad naman binuksan ng 2 gwardiya ang gate na makitang palabas ang kotse ko. Matapos kong bilinan na maging alerto palagi, ay agad ko nang pinahururot palayo ang sasakyan ko. At lumipas ang mahigit 1 oras, ay nakarating na din ako sa bahay ko. Pagkapasok ko sa loob, ay agad akong dumiretso sa kusina para tingnan ko anong pagkain ang nasa loob ng aking refrigerator. Walang laman kundi tubig. Napailing ako. Pagkatapos ay muling isinara yon. Nagpa-deliver na lang ako ng pagkain dahil tinatamad naman akong lumabas pa at mag-grocery. Mga kalahating oras lang ay dumating ng aking in-order na pagkain. Pagkatapos kong kumain, ay nagpasya ako maglinis ng bahay. Pagkatapos kong maglinis, ay ininit ko ang natirang pagkaing in-order ko kaninang umaga at yun na lamang ang pinagtiyagaan kong kainin. Mamayang gabi na lang ako babawi. Magkikita kami ni Deo mamaya sa isang restaurant at pag-uusapan namin ang tungkol sa pinapaasikaso ko rito. Ang tungkol sa taong may masamang balak kay Gabriel. Hindi kasi pwedeng babantayan ko lang ang binata at hihintay na may mangyari rito. Kailangan din namin gumawa ng investigasyon para malaman namin kung sino nagtatangka sa buhay ni Gabriel.
Masyado yata akong napagod sa paglilinis, kaya hindi ko inaasahan na nakatulog ako na matagal. Nang magising ako'y 6:00 na pala ng gabi, nagmamadali akong bumangon at pumasok sa banyo para mag-quick shower. 7 ng gabing usapan namin ni Deo at ayoko malate. Pagkatapos kong maligo, ay agad akong pumili ng isusuot kong damit. Masanay ako magsuot ng t-shirt at pantalon, kaya isang pink t-shirt ang sinuot ko at itim na pantalon. Tinernuhan ko to ng puting rubber shoes para comfortable sa paa, at na makontento na ako sa itsura ko, ay nagmamadali na ako lumabas sa bahay para magpunta sa restaurant kung saan kami magkikita ni Deo. Sa kabilang banda, napukuyom ang aking kamao nang malaman kong ibinalita sa akin ni Deo. Muli na naman pumanaw ang mga taong huling nagtangka sa buhay ni Gabriel. Pumanaw ang mga to sa kulungan. Nagkaroon daw kasi ng riot sa loob ng kulungan at kasamang nasawi ang mga taong nahuli namin. Ngunit malakas ang pakiramdam ko na sinadya ang riot para magkaroon ng kaguluhan sa loob at mapaslang ang mga suspect. Ngayon ay wala na naman kaming lead para maituro kung sino taga ang mastermind sa tangkang pagpaslang kay Gabriel. I'm sorry, Olivia. Kung alam lang namin na mangyayari yun, inihiwalay na lang sana namin sila ng kulungan. Paumanhin sa akin ni Deo. Wala kang kasalanan, Deo. Ani ako rito. Wala naman kasing dapat sisihin dahil hindi naman ito ginusto ang nangyari. Alam ko namang ginagawang lahat ni Deo para lang matulungan ako sa paglutas sa kaso ni Gabriel. So, kamusta ka? Hindi na ituloy ni Deo ang sasabihin nito dahil biglang napatingin to sa pintuan ng restaurant. Nagtaka ako kung sinong tinitingnan nito. Si Gabriel pala, at kasama nito si Chloe na kahit nasa loob na ang mga to ng restaurant, ay tila ayaw pa rin humiwalay kay Gabriel. Sinong babaeng kasama ni Gabriel? Mahina ang boses na tulong sa akin ni Deo. Yan ang ex-girlfriend ni Gabriel na niloko nito noon na naging dahilan ng pagiging playboy nito. Ang alam ng lahat ay wala ng babaeng yan, ngunit hindi pa pala. Ang ama lang daw niya ang may kagustuhan na isipin ng lahat na wala na yan dahil ayaw ng ama niya nakaawaan siya. Nalumpuro kasi yan dahil sa aksidente. Pero ngayong gumaling na yung babaeng yan, nagbalik siya kay Gabriel at sa bahay nito mananatili. At siya ang gusto kong ipaimbestigahan naman sa'yo. Pagbibigay ko ng detalye kay Deo. Dahil sa katabing mesa namin na upo ang dalawa, kaya bahagyang inilapit ko kay Deo ang aking muka habang nagsasalita ako. Mahirap na at baka may makarinig sa pinag-uusapan namin. Pagkatapos ko magsalita, ay pasimple kong sinuyapan si Gabriel. Sa hindi inaasahan, ay nagtagpo ang aming mga paningin dahil nakatingin din pala to sa akin. Madilim ang mukha nito at masama ang tingin sa akin. Ngunit inignore ko na lang siya, para bang hindi ko siya kilala. Napatingin ako sa labas ng restaurant at nakita kong naroon ang ilang guard sa bahay nito. Mabuti naman at nagsama to ng mga bodyguard nito. Mukhang mahal na mahal si Gabriel yung kasama niyang babae dahil tila ayaw nang humiwalay sa kanya. Puna ni Deo habang umunguya ng pagkain. Para hindi mahalata na ang dalawang pinag-uusapan namin, ay patuloy nang umunguya ng pagkain si Deo na para bang natural lamang. Kinuha kong isang table napkin pagkatapos idumukwang ako ng bahagya at kunwari ipinunasan ko ang gilid ng mga labi ni Deo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit masamang kutob ko sa pagpapakita ng babaeng yan kay Gabriel. Mahina ang boses sa sabi ko kay Deo habang may nagkapagkit ng ngiti sa akin labi. Biglang hinuli ni Deo yung aking kamay at bahagya kong hinila palapit sa mukha nito. Baka naman nagseselos ka lang kaya masamang kutubo sa kanya. Sagot nito sa mahina ring boses. Nakangiting kinuha ko ang tinidor at tumusok ng isang malaking slice ng steak. Pagkatapos ipabigla kong inlagay sa bibig ni Deo na muntik na mabilaukan dahil sa laki ng karne. Selos ka dyan. Di hamak namang mas maganda ako sa babaeng yon. Kaya bakit ako magseselos? Saka wala naman akong gusto sa playboy na yan, kaya hindi ako nagseselos. Sinungaling?
Sigaw ng isang maliit na boses sa aking utak. Napangisi naman si Deo sa aking sinabi na halatadong hindi naniniwala sa huling sinabi ko. Dumukwang ito para bumulong sa akin, ngunit hindi pa man to nakapagsalita, ay pareho kaming nagulat nang marinig namin ang malakas sa pagbagsak ng isang bagay sa katabing mesa na siyang inuupaan ni Gabriel at Chloe. Sabay kaming napatingin ni Deo sa kabilang mesa at nakita naming mahigpit na hawak ni Gabriel ang baso na mukhang pabagsak nitong inilapag sa mesa, kaya lumikha ng malakas na ingay. Ano naman kayang problema ng lalaking yon?